running shade, and maganda rin siguro na may presence sila sa liwasan bukod sa EDSA. Ngunit ang mga desisyong ito ay nasa grupo ni Attorney Jerry Manalo, represented here by Marlon Lecong. Kung lilipat sila ng EDSA, Congressman, kasama mo? Ako po ay tutungo sa EDSA pagkatapos ito. Pero andito ngayon para kamustahin sila. At as you can see, they're very committed to their work kasi natulog sila dito. At handa ang marami sa atin na manatili dito para sa ating laban. Sir, Tong, I understand yung panawagan is about yung transparency and accountability. Pero siguro, in current events po kasi meron din kinakaharap po si Senator Marcoleta na situation. May ano po ang thoughts niyo po about it personally? May thoughts po ba kayo about it? I'd like to put it from the perspective of my constituents from Batangas na ang daming mga paghihirap ang mga Pilipino ngayon. Kasabay nito, ang dami nating mga nakikitang korupsyon sa ating mga sari-sariling mga probinsya. Yung focus sa mga investigasyon ng nasyonal na pamahalaan ay hindi yung mga nakikita ng mga ordinaryong mamamayan na pinakamalalaking mga dapat maging focus nila. Ngunit pati sa Batangas, ang daming mga incidents of corruption ng mga namumuno sa aming probinsya na hindi naman iniimbestigahan, baka kasi malapit sa mga nag-iimbestiga ang mga nakaupo sa ibang mga probinsya. That is just an example of what I think my constituents here feel is the injustice that some are not being held to account when what we're demanding is true and not selective justice. So with that being said, sir, in that sense, do you believe that Pero dagdag ko lang. Hindi ko patuloy. Sa EDSA, may additional na panawagan ang ating mga kababayan ng Batangas. Yan ay ang pagbabasura ng bat. Kasi yung pinakamalaking issue na nararamdaman ng maraming Pilipino ngayon ay actually inflation. Anong connection ng inflation sa corruption? Kaya kailangan ng VAT dahil maraming mga ninanakaw. At ang I think important na magpadugtong din sa issue ng corruption is how we can reduce corruption and lower the cost of goods by Filipinos. Kasi paulit-ulit na ayaw ng iba sa gobyerno na pababain ang VAT, patuloy naman sila na gumagastos ng malaki at umano'y nagnanakaw ng malaki. Kaya for the general public, hindi yung legal question sa ilang individual ang importante. Siguro kung tanungin nyo ang mga audience niyo, 99% sa kanila ay sumasang-ayon na dapat natin pababain kung hindi tanggalin. Diba? Thank you. Thank you. Ilan sa kanila ay ang VAT na yan para wala akong magnanakaw ang mga magnanakaw. Salamat. Nagdal sa Ibabalik!
Yes, another day, another vlog, another update tayo guys. Dito tayo ngayon sa may Liwasang Bonifacio. Ay alamin natin kung ano na ang nangyayari dito, no? Ngayon ay July 1, 2026. Ang oras natin guys ay alas 7:15 ng umaga. So ito yung ating masusumpungan dito sa Liwasang Bonifacio. Ano ba ang meron dito? Kung kahapon ay merong isang stage dito, ngayon mamamataan natin wala na yung Misty. So ngayon meron pa rin tayong may mga rallyista pa rin ngayon na nandirito. Tara, alamin natin. So dito may mga mainstream media nagko-cover. At ito ang ating mga kababayan na nandito, naka-epon. Taas ang kamay! Parehas ko tayo. Ito sila guys. Ulitin ko, mga kasama, ang ating panawagan ito ay para sa karapatan ng bawat isang tao. Bakit kita nyo naman po? Bakit Tanggalin ng bat. ang nakalagay? Ba't tanggalin? Kurakot! Sukuin! Testing! Ba't tanggalin? Kurakot! Sukuin! Ayun guys. Ba't tanggalin? Tanggalin! Kurakot tanggalin! Ba't tanggalin? Kurakot sukuin! So Liwasang Bonifacio tayo guys. So ito ngayon yung masusumpungan natin dito sa umagang ito. Ngayon ay alas 7:15 na, no? July 1, 2026. Unang araw ng July. Araw ng Miyerkules. Ngayon guys, dito tayo ngayon sa ito in front of Manila City Hall. Yan. Ito yung sitwasyon ngayon dito sa EDSA Liwasang Bonifacio. So may nag-cover din dito na mainstream media, no? GMA7 nandito. Wala na yung yung stage. Wala na yung stage. So sa tingin natin guys, dito na nagmagdamag itong mga rallyista, no? At yan, no? May mga mainstream media.
So ayan. Ikutin natin yung ayan oh. So may mga kubol. Looking familiar ito, no? Kasi nung nag-rally ang mga taga Batangas, ito sa tingin ko ito yung mga taga Batangas at kasamahan. Ito yung mga kasama ni Congressman Leandro Libeste. So familiar sa atin itong mga kubol na to. Ganito rin yung kanilang setup noon. Ito. So nagbalik lang sila guys. Ito yung part 2. So yun. So yun. Ito yung kanilang ibasura ang bat, ikulong ang mga kurakot. O yan. So ito yung pinananawagan ni Congressman Leandro Libeste. Ito, bat tanggalin, kurakot sugpuin. Ayan. Ayan guys. At siyempre andyan yung kanilang mga tent kung saan sila naka-stay. At ito nga, sa ngayon ay makikita natin at pagkarami-rami nila dito guys. Yung kanilang kasuotan. Ito rin yung nakita natin noong linggo. Ganitong kasuotan, bat alisin. Ito yung ganito yung suot nila noong linggo na may rally naman noon sa White Plains sa may EDSA. So dito na sila naka-stay. Ayun nga makikita natin yung kanilang tulugan, tent, no? Talagang handang-handa sila at mukha talagang pangmatagalan na naman itong setup na to, no? Mukhang walang uwian dito, guys. Ayan. So dito na sila mag-i-stay at sigurado tayo na yung setup nila na yon, na maraming tent na yon, ay mukhang dito na sila na naman mag-i-stay ng matagalan kagaya ng una nilang ginawa, no? Umabot sila ng halos 1 buwan mahigit dito sa Liwasang Bonifacio. So malalaman natin ito guys kung ito ba ay magtutuloy-tuloy pa uli na kagaya nung dati.